Para gamitin natin yung example ni ma'am kagabi. So, Garne, para hindi ka mahirapan, kapag na-arrange mo na yung scores, yung X, yun siya yung nagre-represent ng scores, So, para hindi tayo mahirapan, yung X, kapag na-arrange na natin from lowest to highest, gawa agad tayo ng parang table into 3. So, dito yung scores, tapos dito yung X minus mean, and then dito naman yung X minus mean squared. Ngayon, ano yung una nating gagawin? Since itong second column natin, itong pababa na to, na x minus x mean, hindi pa natin siya agad makukuha kasi ang first step talaga natin dito is kunin yung value ng mean. Ito, yung value nitong mean. Kasi itong x, i-minus natin doon sa magiging sagot ng mean. So, paano makuha yung mean? So, meron tayong formula for mean na is equal to, so mean is equal to yung summation nung x, which is yung x is yung itong ating scores all over divided by n, which is yung n is yung total number of scores natin. So, sa naging sample natin kagabi, kapag pinag-plus-plus mo itong mga 45, 46, 49 hanggang 77, siya yung magiging value ng summation ng x. So, let's say for example, ang naging total or naging sum nitong ating scores ay 714. And then, 714 yung kanyang summation. And then, bilangin mo ngayon for n, yung total number of scores. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Or 12. 12. So, meron tayong 12 for the value of n. Ngayon naman, pagdi-divide lang yan, makakakuha tayo ng value na 59.5. So, siya yung ating mean. Ngayon, hindi pa dyan. Tapos, first step pa lang yan. Ang next step natin is, itong value ng x na to, ito yung x na nakikita mo dito. So, ang mangyayari nito, x minus value ng mean, which is 59.5. So, paano yun? Ang mangyayari niya, na say for example, yung first score natin ay 45 minus 59.5. Siya yung magiging value para sa x minus mean doon sa 45 na score. So, kung anong value niyan or anong magiging sagot niyan, sulat natin dito, which is negative 14.5. Then, same sa mga next na na scores. Para hindi mahirapan, 46 minus 59.5. So, kahit yan mag-negative, okay lang kasi yan naman ay difference nung x or nung score doon sa ating computed mean. So, kahit negative yan, okay lang. So, copy ko lang yung mga scores natin or yung kinalabasan difference. So, negative 13.5. Ito'y based lang dun sa naging example ng ma'am. Then, next, negative 10.5, negative 9.5, negative 7.5, negative 1.5, and then 0.5. Dalawa palang 60 yun. 0.5 again, and then 6.5, 15.5, 16.5, and then 17.5. Then, after niya, makuha mo siya, isang technique na pwede kong ituro is, after mo siya makuha, idiretso mo na siyang squared. Let's say, for example, yung negative 14.5. Kunin mo si calculator, So, negative 14.5, pwede na natin siya indiretsyong squared para hindi tayo mahirapan mag-tabulate mamaya. So, ang magiging mangyari niya, negative 14.5, pindutin mo lang siya, squared. So, kapag lagyan mo siya ng parenthesis para ang sagot niyan ay positive. Pero, negative, kapag in-square yung negative, matik positive ang kalalabasan nun. So, meron tayo ditong 210.25, and then 182.25, 110.25, 90.25, 42.25, 240.25, 272.25, 306.25. Yan. So, yan. Nakuha na natin yung value nung x minus mean and then yung kanyang
squared yung x minus mean squared. So, saan nga nakuha tong x minus mean squared? Simply, putting this in the calculator, yung negative 14.5, lalagyan mo lang siya ng 2 sa taas or yung squared sa taas ng kanyang value. Yun yung kanyang sagot. Then, next step natin, ipagpa-plus mo tong, tingin ulit dito sa second column. First, ipagpa-plus mo tong mga all negatives. So, paano siya pipindutin sa calculator? So, sa calculator, may makikita ka dyan parenthesis, open parenthesis, tapos lagyan mo siya ng negative 14.5, close parenthesis, plus, open parenthesis, uli negative 13.5, then plus, so on, so forth. Ganon. Ganyan ang pagpindot sa calculator para makuha natin yung correct answer. Kapag napag-plus-plus mo yan, sulat mo muna siya dito sa gilid. Ang kakalabasan yan ay negative 57. After ng negative na values ay mapag-plus-plus natin, diretso naman tayo dito sa all positive values. So, kapag pinag-plus-plus yan, 57 ang kanyang sagot. Ngayon, itong dalawang ito, ipagpa-plus mo pa para makuha mo ngayon yung summation ng x minus mean. So, summation ng x minus mean natin, kapag pinindot mo ulit itong negative 57 plus 57, ang lalabas sa calculator niyan ay 0. Makukuha natin siya or magagamit natin ito mamaya sa pag-compute ng mean absolute deviation. Next, pwedeng ito na rin, isunod mo ito ngayon, summation naman ng x minus mean squared. So, summation ng x minus mean squared, magiging total niyan ay 1,513. Ito naman, yung summation nito, yung sum nito, yung sagot dito, sa third column natin, magagamit natin sa pagkuha ng standard deviation. So yan, maalam naman siguro kayo mag-compute na ng median at mode. Kapag median, yung kalahati laang nitong dalawa, since ito ay 12, so yung pang 6 at pang 7 na score, pagpa-plusin, and then i-divide sa 2. Para makuha median. Kapag add numbers naman, kung, let's say for example, naging 13 siya. So, yung pang 7th na score, yung kanya magiging median. And then, sa mode naman, kung alin lang na score ang may naulit. Next naman, sa example ulit, gets na dito, so sa example ng ma'am, pinapakuha niya ang value ng P15. P15 ang una nating hahanapin. So, ano yung kanyang magiging formula? Sa P15 natin, meron tayong pinaka-general na formula na kung saan, ito ay P. Kakopy mo lang dito ang P times N plus 1 over Q. Yung P dito sa unahan, ibig sabihin kung ano yung hinahanap dito sa ating left side. Kung nagkataon na ay ang hinahanap ay decile 8, so ang ilalagay natin dito ay, instead of P ay magiging letter D. So yun yung pinaka-general formula natin is ito. Ang magpapalit lang ng letter or ng symbol is ito. Depende sa kung ano yung letter or symbol or kung ano yung hinahanap dito sa ating left side ng equation. So P15. Ano yung magiging value ng P natin ngayon? Since ang hinahanap natin ay 15 or P15, ang magiging value ng P dito sa ating right side ay 15 times anong value ng N dito sa ating table, which is yung 12 plus 1. And then, yung Q natin, since ang hinahanap natin ay percentile, and going back sa mga previous discussion natin, percentile, coming from the root word, yung percent or percentage, ang kanyang magiging Q ay 100. Doon natin siya i-divide. Next, following the equation, 15 times 13 divide 100 is equal to 195 over 100 is equal to 1.95. So yan, following the equation, 15 times yung 12 plus 1 is 13. So 15 times 13, 195, divided by 100 is equal to 1.95. Hindi pa dyan tapos. Yung 1.95 na yan, hahanapin pa natin ang kanyang interpolation. Kapag sinabi nating interpolation, ito yung difference between yung succeeding score and the previous score. Anong ibig sabihin natin doon? Diga, nakuha natin dito ay 1.95. So, ano yung kanyang succeeding score? Ibig sabihin, yung 1.95, ang succeeding score niya ay yung second score.
And then, yung kanyang previous score ay the first score. First score. Hadi are. Ang pinaka-technique dyan, tingin tayo sa whole number. Hadi, ang whole number natin ay 1. Kung anong number na kasunod ng 1, edi ay 2. Hadi yun yung pagmaminusin natin, yung 2 minus 1. Kapag inilagay natin siya sa interpolation, ang katumbas na analogy noon ay yung second score minus the first score. Sa whole number tayo titingin, 1. And then, kung nagkataon na ay 3, hadi ang mangyayari niyan, kung ano yung succeeding score niya, which is 4, hadi 4 minus 3, or sa interpolation natin, ang analogy niya ay fourth score minus the third score. Ngayon, second score, tingin tayo, balik tayo dito, sa second score minus first score. Tingnan ang ating score na inarrange from highest to lowest. Dito tayo titingin sa pinaka-itaas. 45 ang first score natin, 46 ang second score. So, 46 minus 45, balik tayo dito. Ang ating second score ay 46, minus, ang first score natin ay 45, is equal to 1. Yan yung kanyang interpolation ng difference between the second score and the first score. Ngayon, itong 1 na to, yung 1, imumultiply pa natin, diga ang tiningnan lang natin dito ay, para makuha to ay yung ating whole number. Ngayon, hindi natin babaliwalain yung decimal or yung value nung number after the decimal point. So, 1, mangyayari yung nakuha natin sagot dito, imumultiply natin sa decimal value, which is 0.95 or 0.95. Ang kalalabasan yan ay 0.95. Ayan, yan yung kanyang product. And then, ang last step na dito is, itong 0.95, ipa-plus natin or i-add natin sa lowest score or doon sa ating first score. So, ang pinaka-technique is, itong 0.95, tingin ka na lang dito, tapos, kung ano yung, kung saan sinubtract yung yung 46, doon mo siya ipa-plus. So, 0.95 plus 45, since siya yung may pinaka mababang score between these two, yung 46 at 45, doon mo siya ipa-plus. So, 0.95 plus 45 is equal to 45.95. So, ito yung ating value ng P15. Percentile 15. Next. So, next natin ay, let's say for example, ang hinahanap ay value ng D6 or decimal 6. So, first step natin dito, kung ano yung letter dito, siyang magiging letter sa right na equation. So, D, and then yung general formula na N plus 1 all over Q. Since D6 ang hinahanap natin, ang magiging value ng D ay 6. And then, N natin is still 12 plus 1. And then, ang magiging Q naman natin, since ito ay decile, ang magiging Q natin ay 10 lamang. And then, following the equation, 6 times 13 over 10 is equal to 78 over 10 is equal to 7.8. So, dito sa ating second example, 7.8 ang naging sagot. So, ulit sa interpolation, sa interpolation natin, tingin sa whole number. Ang whole number natin dito ay 7. Since siya ay 7, ano yung number na kasunod ng 7, which is 8. So, sa interpolation, ang analogy niya ay the 8th score minus 7th score. So, tingin sa ating table, ano yung kanyang pang 8 score at yung kanyang pang 7 score. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang kanyang pang 8 score ay 60 at ang kanya namang pang 7 score ay 60. So, sulat natin dito, 60 minus 60 is equal to 0. Since siya ay 0, automatic na ang kanya magiging sagot ay 0. Kasi, tingnan natin,
0 times, tingin ulit, 0.8 is equal to 0 plus 60. Magiging sagot natin dito, kapag naging 0 dito, kung ano yung kanyang score dito, yun yung magiging sagot na. Ito ang value yung kanyang magiging D6. So, kung anong, kapag nagkaparehas, matic 0, and then dito sa baba, kapag minultiply natin, matic 0, pero kapag nag-add tayo, di ka i-add yung lowest score, dito sa case na to, maalin ay pwede natin gamitin since pareho naman sila ng value, 60. So, ang magiging value ngayon ng decimal 6, matic ay 60 since 0 ang kinalabasan sa una nating equation. Gets yung sa interpolation or pagkuha ng P15, decimal 6. Kapag naman quartile, let's say for example, quartile 8 ang hinahanap. So, mangyayari sa ating formula, ito magiging Q lang tapos N plus 1 all over Q. And then, yung kung ano yung value ng Q dito, yun yung magiging value ng Q dito. So, 8 times 13 all over, since siya ay quartile, meron lamang tayong 4. Di ka tanda, ang quartile ay 4, ang decile ay 10, ang percentile ay 100. So, yun yung first na itinuro. This is for ungrouped data. Ungrouped data. So, paano malalaman kapag ungrouped data? Kapag ungrouped data, yan yung ganito pa ang itsura niya. Parang kailangan mo pa siyang i-arrange into lowest hanggang highest score. Siya ang ating ungrouped data. Next, pagkuha naman ng standard deviation for ungrouped data. So, sa standard deviation for ungrouped data, di ba sinabi ko kanina, ang pagbabasehan natin dito for standard deviation ay yung summation nitong x minus mean squared. So, sa ating formula ngayon, ang kanya magiging formula ay s squared is equal to summation ng x minus mean squared all over n minus 1. So, yung ating formula for standard deviation for ungrouped data ay ito, summation ng x minus mean squared all over n minus 1. Saan natin ito makukuha ang value nitong summation ng x minus mean squared? So, tingin tayo ngayon sa ating table. Hindi ka sa ating table, kanina sinabi ko, para mapabilis ang gawa natin ito, lahat na kailangan i-tabulate na agad. So, kapag nagpa-plus-plus natin yung third column, saan nanggaling to? Saan nanggaling yung value nito? Dito. Kapag in-squared yung negative 14.5, so for example, negative 14.5 squared, ang kalalabasan niyang value ay 210.25. Same goes with the other values or scores natin. So, kapag pinag-plus-plus natin lahat ng scores na to or ng value na to, makakakuha tayo ng summation na which is equal to 1,513. So, yun yung magiging value natin for this formula na nasa itaas. So, ang kanyang summation ng x minus mean squared ay 1,513 divided by, yung value ng n natin, hindi naman nababago, 12 minus 1. So, 1,513 divided by 11, ang makukuha nating sagot ay 13 divide 11, 137.55. So, yun yung kanyang standard deviation. Next naman, variance. Madali lang tong variance. Still, for ungrouped data, tingin ngayon sa standard deviation. Dikan standard deviation natin, 137.55. Ngayon, para makuha yung variance natin, simply, it is the square root of yung summation nung x minus mean squared all over n minus 1. Pwedeng gawin mo ng recta is, since ang standard deviation natin, kung mapapansin mo, itong nasa loob ng square root ay formula for standard deviation. Iisa sila ng formula. Pinagkaibahan sa variance natin, ini-square root natin siya. So, para mapabilis, since nakuha na natin yung value
ng ating standard deviation, which is 137.55. Sulat na lang natin yung square root nung 137.55. Then, kapag pinindot mo to sa ating calculator, ang magiging sagot niyan ay 11.73. This is, ang variance ay represented by S, and then ang standard deviation ay represented by S squared. Ulit, ang standard deviation, kung ano yung summation nung x minus mean squared na nasa table na natin kanina, divide n minus 1. Sa variance natin, kanyang square root ng formula ng standard deviation. Pinakamabilis na technique, kung ano yung magiging sagot dito sa standard deviation, sulat mo na agad yung square root and then yung value na to. And then, kapag kinalque, ang magiging sagot, 11.73. Then, last one for ungroup data na formula is yung mean absolute division. Or yung tinatawag na MAD. Sa pagkuha ng mean absolute division, ang formula natin ay MAD is equal to yung summation nung x minus mean all over n. Paano natin makukuha or saan makukuha itong value ng summation ng x minus mean? Tingin ulit sa table. Diba, kanina pinag-plus natin tong mga value nito, x minus mean. Pinag-plus natin yung lahat. And then yung kanyang naging summation is 0. So kung ano yung value nito, kung ano yung naging sum nito, siya yung isusulat natin sa formula na nasa itaas. So, MAD is equal to, ang kanyang value ay 0 all over ang value ng n, which is still 12. So, kapag pinag-divide natin yan, still, ang sagot ay automatic 0. So, yun yung kanyang mean absolute division. So, yun lang naman yung hinahanap for ungroup data, percentile, quartile, decile, and then, ayan, standard deviation, mean absolute division, and then variance. So, madali lang kapag ungroup data. Ulit nga, recap tayo, conclusion. Kapag binigay na sa atin yung scores, unang gagawin, arrange from lowest to highest, and then, kapag na-reach na from lowest to highest, hanapin agad ang mean. So, sa formula para pagkuha ng mean, summation ng x all over n. Yung summation ng x, ipag-plus-plus mo muna lahat tong scores natin from 45 to 77, pagpa-plus, and then yung n is yung total number of scores. Next, para naman makuha ang median, kung ito ay even number or yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, yung mga ganong numbers, kukunin mo yung yung dalawang sunod sa gitna na numbers. Let's say for example, meron tayong 12. So yung pang 6 at pang 7th na score, pagpa-plus mo, then ipag-divide mo. Kung nagkataon naman na ang n ay 13, so yung pang 7th na score ang magiging median. And then sa mode naman, kung ano lang yung number or scores na naulit. Kung yan ay unimodal, bimodal, and so on and so forth. Next, kapag nakuha na yung value ng mean, pwede na nating makompute yung ating second column. Sa pag-compute ng second column, yung x or yung score minus the value nung mean. So, let's say for example, 45 minus yung value ng mean natin ay 59.5. So, talagang magne-negative yung kanyang score. Okay lang na mag-negative yung score dito sa ating column na to or sa table na to. Then, pagpatuloy lang yung process. And then, para hindi na mahirapan, kapag nakuha na yung value na to, erekta na agad sa calculator yung kanyang squared. So, negative 14.5 squared para makuha yung x minus mean squared. And then, after nun, pag-plus-plusin lang yung magiging value for the second column. Pag-plusin lang ulit ang magiging value for the third column. Kasi ito, magagamit nating value ito for the second column at for mean absolute division. Ito naman third column, magagamit nating value for standard deviation. And then, after nung standard deviation ay variance. Next, kapag nakuha ng mga value, let's say for example, percentile, quartile, and then decile, ang pinaka-general formula ay kung ano yung letter nandito, times sa n plus 1 all over q. Let's say for example, percentile ang hinahanap, so ang kanya magiging letter dito ay p,
Kung decile, hadi ang kanya magiging letter dito ay D. Kung quartile naman, ang magiging letter naman dito ay letter Q. Then follow lang yung formula. Kapag Q naman, kapag percentile, tandaan ang magiging Q niya ay 100. Kapag decile, ang Q niya ay 10. Kapag naman quartile, ang Q niya ay 4 lamang. And then, interpolation, dito sa interpolation, ang unang titingnan yung whole number kapag na-compute na yung dito sa first natin na formula, kapag na-compute na whole number, let's say for example, 1, ano yung number na kasunod ng 1 which is 2, so yung 1 at 2 yung ating pagmaminusin. Sa analogy ng interpolation, ang kanya magiging formula ay yung second score minus the first score. Para makuha mo yung value na to, tingin sa table, hanapin yung pang second score and yung pang first score. So 46 minus 45, which is equal to 1. 1. So yung 1 na to, ita-times natin or i-multiply doon sa naiwang decimal numbers or doon sa may numbers after the decimal point, which is 0.95 or 0.95. So 1 times 0.95, which is equal to 0.95 plus, sa pagpa-plus natin, kung ano yung may pinakamababang score dito sa dalawa, between the second score and the first score, yun yung ipagpa-plus natin sa 0.95. In this case, ang pinakamababang score ay yung 45, kaya 0.95 plus 45, which is equal to 45.95. So, ito yung ating final answer. Ito yung magiging value for percentile 15. And then, the same process goes on with the decile and the quartile. Then, pagdating ng standard deviation, still for ungrouped data to, balik tayo sa table. Tandaan lang yung formula for standard deviation, yung summation ng x minus mean squared all over n minus 1. So, balik sa table, di ba, na pag sa una nating step, na pag plus-plus na to, nakuha natin yung summation ng x minus mean squared na 1,513. I-copy lang natin siya dito sa ating formula, and then 12 minus 1, kasi n minus 1 yung ating formula. And then 1,513 divided by the 11, yun yung ating magiging standard deviation. For variance, pinakamadaling word ay yung square root lang nung standard deviation. Square root ng 137.55, which is 11.73. Yun yung for ating variance. And then lastly, for mean absolute division, sa mean absolute division, ang kanyang formula ay summation ng x minus mean, which is nasa ating table na, kapag pinag-plus-plus natin tong second column, makukuha natin summation ng x minus mean, which is equal to 0. So, 0 ang kanyang value divided by 12. Matik, ang kanyang magiging score or magiging kanyang sagot ay 0. So, yun yung mga formula for or steps for the ungrouped data.